kahapon po kasi kausap namin si Ma'am Mary Zapata ng grupong CTAP, sa trucking industry po ito. Mayroon lang po silang naipahatid ulit sa atin. Though ito pong problema na ito, matagal ng sakit ng ulo ng mga nasa trucking industry. Gusto po sana nila, ngayon na masakit na ang ulo nila dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, sana naman daw kahit papano maging trucker-friendly yung proseso ng pagbabalik po ng containers dyan sa port area. May mga pagkakataon daw po kasi na nahihirapan sila na ibalik yung containers nila dyan sa ports sa mga hindi rin malamang dahilan. Though sinasabi, natitenga daw kasi yung ibang containers dyan sa pantalan. Para lang po mas klaro, mas ma-explain nyo sa mga tao kung ano talagang dahilan. Attorney Jay, ano nga po ba kasi ang rason kung bakit nahihirapan pong magbalik ng containers itong mga nasa trucking industry? Okay po, Ma'am Chacha, nadinig ko po yung panayam nyo kahapon kay Ma'am Mary at siguro po para mas maliwanagan po yung mga nakikinig sa atin, ma-explain ko muna po kung ano po yung mga yung mga bahagi po ng ating sitwasyon dito sa Pantalan. Unang-una po, yung pong nabanggit po ni Ma'am Mary din kahapon, yung pong mga private container yard, iba po yan sa Pantalan. Yung pong Pantalan po natin, diyan po umaatraka yung mga barko na nagdadala po ng mga kargamento at diyan po dumadaan yung mga kargamentong may laman at diyan din po dumadaan pagpalabas na po ng bansa natin yung mga containers po na wala na pong laman. Yung pong mga private container yard, normally po yan po ay ino-operate po ng mga pribadong container yard operator. Sa labas po yan ng Pantalan at yan po normally ang kausap po nila at kakontrata po nila dyan ay yung po mga shipping line. Kasi po, kumbaga sa Ma'am Chacha, namili ka ng soft drinks na debote, isosoli mo po yung bote na wala ng laman, yan po ay basyo. Kumbaga, yan po mga container natin sa mas simpleng usapin, basyo po yan. Ngayon po, sa statistics po kasi natin, roughly, sa 3 container po na pumapasok na may laman na iniimporta po natin, ang lumalabas po dyan na may laman lamang ay isa lamang out of 3 at yung pong 2 ay naiiwan po dito sa bansa natin na walang laman at yan po ay medyo may katagalan bago po may i-re-export. Kaya po nagkakaroon po tayo yung tinatawag pong imbalance kung saan yung pong pumasok ay mas konti po yung lumalabas. Kaya naiipon po dito sa bayan natin, sa bansa po natin, yung mga empty containers. Ngayon po, yan pong mga empty containers po na yan, parte po kasi ng barko yan, kumbaga tawag po nila dyan ay ship's gear, ano po yan, bale equipment po yan ng barko. So pumapasok po yan sa bayan natin, hindi po bayad yung mga duties and taxes niyan, hindi po yan nagbabayad sa Bureau of Customs at may exemption po kasi yan na sa loob po ng 90 araw, kailangan po ay mailabas na po ng Pilipinas ulit yan. Pero sa kasamaang palad po, dahil nga hindi naman po yan ma-re-export na may laman, naiiwan po yan dito sa Pilipinas ng mahigit pa po sa 90 days. Kung kaya po naiipon po siya. Ang nagiging problema po ng mga truckers po kasi natin, kapag yan po ay naglabas po halimbawa ng kargamento po, so i-deliver na po yan sa warehouse, tatanggalin yung laman, yung pong empty na container, kailangan ibalik na po nila dyan sa mga private container yards po ng mga shipping lines. Ang problema po, pagdating po doon sa mga private container yards po ng mga shipping lines, punong-puno na po yung mga private container yards na yon dahil nga po sa nabanggit ko kanina, sa out of 3, 2 po ang naiiwan at yun po ang nagkakaroon po ng pag-iipon doon po sa mga private container yards. So in the meantime po na hindi po maibalik ng mga truckers po natin yung empty container nila, naiiwan po yan doon sa tinatawag na chassis na nakakabit po sa truck at yung naman pong truck nila ay hindi po makakuha ng ibang kargamento dahil wala pong chassis dahil yung pong container ay nakapatong po doon sa chassis po nila. Okay. So doon po sila nagkakaproblema ngayon. Oo, so ibig... Okay, sige. So go ahead. So sa problemang yon, ano solusyon? Okay. Ganito po Sir Ted, kung maaalala nyo po, siguro ilang taon na din po ang nakalipas, tayo po ay nag-propose po niyan, kung maalala nyo po yung tinatawag na TOP CRMS na naging malaking balita din po yan. So back in 2022 po, yan po ang talagang naisip nating solusyon at ang kasama po nating naiwan na lang nakatindig po dyan na
talagang ipinupush ay si Ma'am Mary Zapata po. Kaming dalawa na lang po ang naiwan dyan noong 2022 na naninindigan na yan po ang solusyon. Kaya lamang po, yan pong solusyon na yan, una po, kinontra po yan ng mga shipping lines. Ano ang solusyon na ito, Kinontra po yan ng sir, iba- sir, ano ang solusyon na ito? Again, ano ang actual solusyon? Ang actual na solusyon po niya ay paglabas po nung container, yan po ay dadalhin po natin sa container yard po kung saan ang mag-ooperate po ay PPA dahil po hindi na nga po magkasya doon sa mga private container yard. Okay. Kaya lamang po kumontra po ang shipping line dahil gusto nila sa sarili lang container yard na hindi naman po magkasya. Uh-huh. Yung pong mga private container yard operator, kumontra din po dahil mawawalan daw sila negosyo. Mhm. Yung ibang truckers po, kumontra sila. Mhm. At tayo po dyan ay pinatawag pa po sa Senado at pagdating po sa Senado, ang sabi sa atin ay huwag nating i-implement yan. At ang suma total po niyan, yan po ay pinakansela po ng Department of Transportation sa pamumuno pa po ni Secretary Bautista noong 2022 kaya hindi po natin na-implement yan. Yaang solusyon na yan sa inyong pong palagay, attorney, ang tanging solusyon ngayon. Sa ngayon po, yan po ang tanging solusyon at Okay. ang tayo naman po at ang Bureau of Customs ay nag-uugnayan. Okay. At ang kailangan po din kasi dyan, nasabi ko nga po kay Commissioner Ariel Nepomuceno, Mhm. na kailangan po maging stricto ang Bureau of Customs din na dapat hindi po patatagalin ng mahigit 90 days yung mga container na yan. At kung yan po ay tatagal ng 90 days, Mhm. kailangan pong yan ay singilin na ng buwis, kundi man po yan po ay ilitin na ng pamahalaan para Okay. unang-una, Mm. ilabas ng shipping lines Okay. at yan po ay mapakinabangan na din po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo.